Isaiah 7:14. Therefore, the Lord Himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son, and we call him Emmanuel. Klaro ba? Yan ba yung nakalagay? Amen. Okay? Now ito po ay sa Old Testament. Ang sabi, magsisilang ang isang dalaga ng isang batang lalaki at siya'y tatawaging Emmanuel. Propesya pa lang yun, Stellara. Book of Isaiah. 100 years ago, ang Diyos pag nangako, tinutupad niya. Amen. Saan natupad, Sister Mercy? Matthew chapter 1 verse 23. Tingnan natin. From Isaiah, tinupad ng Lord years ago, hundreds of years ago. Tingnan natin, ha? Matthew chapter 1 verse 23. Ang unang aklat sa Bagong Tipan. Andyan na po, pakisabing amen. Amen. Alam mo sabi? The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel. Anong ibig sabihin? Nagbigay po ng meaning, which means God is with us. Ako po ay nagcha-challenge sa inyo pag kayo po ay magkaanak, kung magkaanak pa man. Maganda ho, pangalanan yung Emmanuel. God is with us. Now, tingnan natin. Ito ho, i-ano ko lang ha, bigyan ko kayo ng background. Si Lord ay mayroong plano na pagliligtas sa mundo. Amen. Kaya nga yung Christmas, Sister Laura, ay hindi kainan. Nakakalungkot, maraming high blood, Brother Boy, pagdating ng January. Tumataas ang mga presyon. Kasi titikman ng lahat, pagpata, paglitsyon talaga yung balat. Ewan ko ba? Nalaman lamang Korea, ang balat pala, naroon ang maraming kolesterol. Glory to God. Kaya pag nakain mo yun, tataas ang iyong blood pressure. Now, buti. Gusto kong bigyan ng recognition naman yung mga tao na nagiging bahagi sa plano ng Diyos. Ito ay si Mary at saka si Joseph. Para may maintindihan nyo lang. Pagdating kay Mary, anong sabi ng angel? Ikaw ay magsisilang ng isang anak na lalaki. Sabi niya, birhin pa ako. Paano mangyari ito? Lulukuban ka ng Holy Spirit. Ngayon imagine nyo, noong time na yon, engaged na si Joseph at saka si Mary. Amen. They're about to get married. Kayong mga lalaki, halimbawa, ikaw si Joseph, sasabihin ni Mary, Joseph, ikakasal pa lang sila. Anong sabihin ni Mary kay Joseph? Joseph, buntis ako eh. Okay? Tapos sabihin ni Joseph, sinong ama? Sagot si Mary, Holy Spirit. Nagat siya ba? Di natin brother po matanggap, di ba? Sabihin, Holy Spirit, sinong niluloko mo? Okay? At ito po, gusto ko maintindihan kasi gusto ko i-recognize itong mga taong ito na mayroong malaking bahagi sa kapanganakan ng Panginoon. Pwede kasing batuhin ang isang dalaga na nagbuntis na wala siyang asawa. Sa law, pwedeng batuhin hanggang mamatay. Amen. Kaya si Mary, pwede siyang batuhin, pwede siyang mamatay nung ginawa niya, nung sinunod niya yung plano ng Diyos. But the Lord is good. Ano bang ibig sabihin? Pag ginawa natin ang salita ng Diyos, sinunod natin ang gusto ng Panginoon, hindi po tayo mapapahamak, bagkos tayo po ay iingatan ng Panginoon. Amen. Si Joseph naman, mabait. Alam mo ginawa ni Joseph? Gusto niyang hiwalayan si Mary ng tahimik. Amen. Okay?
Parang ayaw niya mapahiya, gusto niya sabihin na, hiwalayin ko lang daw ng tahimik. Yung bang, iiskirta na lang siya. But the Lord is really good. Sa panaginip ni Joseph, nangusap si Lord. Ang sabi ni Lord, through His angel, ang sabi, huwag mong iwanan si Mary. Kasi yung kanyang dinadala galing talaga sa Holy Spirit. At ang sabi, pangalanan mo siyang Jesus. Bakit? Anong purpose? Because He will going to save His people from sin. Anong purpose sa pagdating ni Lord? Iligtas ang mga tao saan? Sa kasalanan. Yan lang yung message ng Christmas. To save us from sin. This devil is trying to divert our attention. In what way? Shopping. In what way? Things. In what way? Lots of things. Para wag lang tayong ma-focus saan? Sa plano ng Diyos sa pagliligtas sa atin. Alam mo, pinaka-the best na regalo mo sa iyong mahal sa buhay ngayon? Huwag mo nang regaluhan ng mamahaling damit. Regaluhan mo siya ng tunay na regalo, si Jesus Christ. Share mo si Lord. Amen. Kapatid, tanggapin mo ang Panginoon. Amen. Siya yung dahilan. Kaya nga, tayo na nagpapahirap sa mga sarili natin eh. Andiyan na yung mga inaanak natin, nagpupuntahan na, nagmamano. Alam naman natin, pag may mano, may kapalit yan. Mano-mano ka rin dudukot sa ano mo. Ganun yan eh. I'm not saying na magsitago kayo sa inyong mga inaanak. Ang sinasabi ko lang, sana yung mga inaanak nyo, yung mga bata, shirain nyo rin ng tunay na diwa ng Pasko. Amen. Laro tayo? No. Ano ang purpose? To save them from sin. Now, ano ba ang power ng sin? Grabe palang kasalanan. Laro, tinignan ko. The sin has a sting. Ano ibig sabihin ng sting? Kamandag. Anong kamandag ng kasalanan? Kamatayan. So, ibig sabihin, gusto ng Diyos na i-deliver, iligtas tayo saan? Sa kamandag ng kasalanan. Bakit? Ang tao na tuklaw na ng kasalanan, ang kamandag ng kasalanan, lumalaganap na sa kanyang katawan, sa kanyang buhay. So ano ibig sabihin? Kailangan ng Diyos iligtas tayo doon. Ang kamandag ng kasalanan, kamatayan. Anong klaseng kamatayan? Spiritual. Anong kamatayan spiritual? Sa impyerno. Klaruhin natin, huwag natin lagyan ng sugar coating ito. Ang kamatayan, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Anong kamatayan? Eternal separation with God. Anong eternal separation with God? A person will be thrown in the lake of fire. Ano yung lake of fire? Hell. Ngayon, pag hindi mo maintindihan to, at sasabihin mo, ang Pasko ay masaya, ang Pasko ay sumapit, tayo'y magsiawit, walang kabuluhan yan. That's right. Okay? So gusto ng Panginoon alisan ang kamandag ng kasalanan. Gusto ng Panginoon gapiin ang kasalanan at nagawa niya. Amen. Ang sabi ko nagawa niya. Amen. Sa krus ng Kalbaryo binayaran niya lahat. Kaya pagkasabi mo sa katabi mo, ligtas ka na sa kamandag ng kasalanan. Now, wala nang kamandag yung kasalanan sa'yo. Kaya pag nagkamali ka, brother boy, simple lang. Huwag nyo nang patagalin. Amen. Pag nagkamali ka, repent right away. Amen. Lord, patawarin niyo po ako, Panginoon. Linis ka na kagad. Di ba pag naligo ka na? Brother boy, katatapos mo na maligo, nasagi ka ngayon sa maruming kahoy dun sa bahay mo. Maliligo ka ba ulit? Ano lang gagawin mo? Kukuha ka ng tubig, pupunasan mo, hugasan mo, tapos punasan mo, linis ka na ulit? Amen. Ganun lang tayo. Hallelujah. Ang sabi ko, ganun lang. Praise Pag God. sabi mo sa tabi mo, naligo ka na. Naligo ka na. Nilinis na tayo ni Lord. Kaya pag nagkamali ka, mag-repent ka lang. Amen. Once na mag-repent ka, malinis ka na uli. That's how you maintain your holiness. Amen. Nagets mo na? Praise God. Ang demonyo naman, panay ang condemn sa'yo. Kasalanan ka, makasalanan ka. Kaya nga sinungaling siya. That's right. Once na nag-repent ka, cleanse ka na. Amen. Kahit ano pang condemn sa'yo ng demonyo, wala na siyang magagawa. That's right. Nagets? Amen. Ako nga, dumating sa punto, sinirang ko yung Diablo. Sabi ko, cleanse na ako, ikaw hindi pa, bago sumama born again. Lumayas eh!
Nasa bus ako noon. Bumili akong bago-bagong sapatos ko. Talaga pinag-ipunan ko. 2,000 yun. Ewan ko ba naman, mali ang tiyempo ko. Sinuot ko siya, tik-tak kasi nagtrabaho ko sa Makati. Umulan! Hallelujah naman. Talagang umulan, parang hindi ko alam kung paano ihapa ko ba ito, alisin ko ba? To make a long story short, agawan ng bus. Sa bus, di ba agawan? Standing eh. In the of your grace eh. Pagpasok ko ng gano'n, naku po! Naapakan! Glory to God, naapakan siya, Panginoon. Tapos yung umapak, ganito ang ginawa sa akin, brother boy. Pagkaapak, di ba pag napakan mo, ano sabihin mo? Sorry. Hindi, ganun ang ginawa sa akin, no? Ang liit pa, hallelujah. Hinapakan ako, sa ginawa pa, oh. Hindi nag-sorry. Gusto ko siyang tirisin. Christian. Pagka tumingin sabay dire-diretso, sinundan ko. Sabi ko, itong paa ko 12 ito. Pag napakan ko yung kamutulog talaga, sinundan ko eh. Sana hindi mo nyo, sige, gawin mo, maganda yan. Glory yan, maganda yan. Gawin mo. Pagdating ko roon, sabi ko, mali itong ginagawa ko. Talagang mapapamakik. Ang liit eh. Ginamit lang ni Satanas eh. Ito mo yung, pagkatapos naroon ako, ang sabi ko, Lord, tulungan niyo pa ako, mapigilan ko yung sarili ko. Nakita ko yung sapatos ko, ayoko na tingnan eh. Puro putik. Kabago ba? 2,000? Wala talaga. Hindi ko talaga kakayanin ito. Pero may the grace of God, ang demonyo makulit eh. Sapakin mo para magtanda. Alam mo, nire-review ko siya eh. Sabi ko, in the name of Jesus, lumayas ka. Ayaw lumayas, kumanta ko. Ito lang sikreto ha, kumanta ko ngayon ng mga bakuring awit sa Panginoon. Hallelujah. As I worship the Lord, ang devil palayo ng palayo, ang sabi ko, alam mo, may problema ka, Satanas. Kasi ako ligtas na, ikaw hindi pa. Gusto mo maligtas? Sinirang ko. Nung sinabi ko, gusto mo tanggapin si Jesus, nawala eh. Umalis! Sabi ko, yun na palang sekreto. Alam mo, panakot sa demonyo, si Jesus. Amen. Kaya pag meron ha, andyan na yung mga, paano kaya ko nalang in the name of Jesus. Amen. Si Jesus ang panakot sa kay Satanas Amen. Pag tumapat na si Satanas in the name of Jesus, wala na yan. Lalayas. That's right. Amen. Ganito pa, nakita ko in the spirit eh. Ganito pa nung palayo, nagmumukmuk pa eh. Okay? Sabi ko, ano? Halika! Hinamong ko eh. Sabi ko, dito ka sa malapit na magkakasubukan tayo. Wala eh. Kapatid, tapos na ang gawa ni Satanas sa buhay mo. Amen. Ang sabi ko, tapos na. Amen. Kailangan mo na lang i-claim ang alin? Ang ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. Amen. Amen. Palapakan natin si Lord. Glory to God. Now, I want you to know, mga kapatid, ganito po yan. Ang sabi, paalisin nyo muna. Okay? Ang sabi, God is with us. Amen. Now, gusto ko maintindihan nyo, yung sinasabi ng word na ito ng Panginoon, ang Diyos ay sumasaiyo. Ang Diyos ay sumasaiyo. Amen. Amen. Rather ba nung tinanggap mo sila, tumira siya sa'yo. Amen. At kasama mo siya. Kaya sabi ko sa inyo, ang pinakamasarap na tumanda ka sa Panginoon. Amen. Kasi ang sabi ni Lord, pumuti man yung buhok mo, manghina ka man, aalagaan kita. Praise the Lord. Hindi ka ipapadala dapat sa home for the aged. Amen. Hindi doon ang lugar mo. Pag tumatanda ka, ang lugar mo sa presensya ng Diyos. Amen. Dahil ang sabi niya, nilikha kita. Amen. Nilikha kita, hindi kita iwanan, hindi kita pababayaan, dahil nilikha kita, aalagaan kita. Amen. Praise the Lord. Sabihin niyo sa mga may edad. Kung meron kayong may mga edad, sabihin mo sa kanila, huwag yung tingin. Ito lang sa harap. Sabihin mo sa may mga edad. Ano? Ano sabihin mo sa may mga edad? Huwag kang mag-alala, nanay, tatay, pag nasa Panginoon ka, ang Diyos mag-aalaga sa iyo. Amen. Baka naman natin si Lord, Lord, Lord. Now, sinasamahan tayo ng Panginoon. God is with us. Kaya yung Pasko, pag naalala ko na, oh Lord, salamat, kasama ka namin. Amen. Ano ang purpose of His coming?
to deliver us from sin. Amen. Wala nang kapangyarihan sa atin ang kasalanan. Amen. Amen. Now, I don't care. Nagkakamali tayo. That's right. Huwag tayo magmagaling ha. Nagkakamali tayo. Pero hindi katulad noon, di natin kaya. Amen. Kasi alam mo tama, hindi mo magawa. That's right. But now, that Emmanuel, God is with us, we can overcome sin. Amen. Amen. Kaya napapansin mo, pag may kasalanan ka, pag nag-repent ka, tsaka iba ng pakiramdam, pag nagkasala ka, lakas ng conviction. That's right. Di ka nga lang makapamasahe sa jeep eh. Ako kasi mahilig ako makwento ako eh. Kasi kayo ko ng driver, oh, pagka kwentuhan kami, kumusta pasada? Kasi papasok ako ng gospel eh. Kumusta ang pasada? Ito nga sir eh, mahirap na eh. Sabi ko, alam mo, ang Panginoon, nag-share ako sa Panginoon, sabay bumaba ako. Hindi ako namasahe. Okay? Hindi ako nakapamasahe. Panginoon, pagpalari mo po siya. Parang sinasabi, sinisirang lang yata ako, wala palang pamasahe. Kaya sa susunod, pag nag-share kayo, pamasahe muna kayo. Okay? So, to deliver us from sin. Gusto ko mong sabihin sa atin that the Lord came to set us free from sin. Amen. To destroy the power of sin in our lives. Anong trabaho ni Jesus pa siya dumating? Wawasakin niya ang lahat ng kasalanan sa buhay mo. Amen. Now, please, lalapit na naman ang New Year. Kita na naman kayo. Resolution na naman. Walang kakwenta-kwenta yung New Year's resolution na yan. Correct. Ulitin ko, focus mo. Walang kakwenta-kwenta yung resolution na yan. That's right. That's right. Sino lang ang pwedeng magwasak ng kasalanan? Jesus Christ. Amen. He came to destroy the author of sin. Who is the author of sin? The devil. That's right. He came to destroy the devil. Pangalawa, He came to dwell among us to ensure our liberty. Amen. Kasi ang lahat ng kay Kristo, malaya na. Pakisabi mo sa katabi mo, congratulations, malaya ka na. You are free. We are free. Amen. Ang sabi sa Bible, Galatians 5:1, it is for freedom that Christ has set us free. Romans 8:1, therefore there is now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Why? We are free. Amen. I don't care kung ano yung nakaraan. I don't care kung gaano kaitim. Kasing itim ng alkitran man yan. Pag na kay Kristo ka, malaya ka. Amen. Praise God. Gets natin? Amen. Now, number 3, He came and dwell among us to ensure our victory. To ensure our victory. Look at me. Look at your seatmate. Tingnan mo yung kanyang mukha. Mukhang victorious, hindi? Victorious. Ha? Anong victorious? Nakita nyo? Victorious ba? Patitingnan mo! Patitingnan mo! Now, tingin kayo sa akin. Mukha, notorious, hindi. Victorious yan. Jesus came to ensure your victory, brother boy. Amen. Pag sinasabing ensure, sinisiguro niya. That's right. Ang alin? Ang victory mo. Praise God. Kaya whether you look sad, or you look happy, or you look lonely, the truth will remain the same. Amen. We are victorious in Jesus. Amen. Amen. Palapakan natin si Lord. Glory to God. Dumating siya para isiguro ang iyong kaligtasan. Dumating siya para isiguro ang iyong katagumpayan. Number 4, He came to and dwell among us to ensure our destiny. Hallelujah. Praise the Lord. Lahat ng mga tumanggap kay Jesus, lahat ng nanampalataya kay Jesus, sigurado na ang kanilang destinasyon. Saan? Sabay-sabay. Saan? Sa langit. Philippians 3:20, ang ating pagiging mamamayan ay hindi na sa lupang ito, kundi ang ating pagiging mamamayan ay sa langit na. Amen. Amen. Congratulations sa ating mga senior citizen. Kayo ay meron ng triple citizenship. Yes. Amen. Isang Pilipino, isang heavenly, at isang senior citizen. Tatlo na. Okay? He came to ensure our destiny. Last but not the least, He came and dwell among us to ensure our unity. Praise God. Praise Ang God. ibig sabihin, ang church nagiging isa That's right. dahil kay Kristo. Amen. Amen. Kaya yung church away ng away, malamang. Correct. Kasi ang Diyos,
Pag He's a God of unity. Amen. He's a God of peace. Amen. So if the church is in peace, the church is in unity, then God is the one That's right. leading the church. Amen. But if the church is full of, Gossip. delikado yan. Amen. Kailangan masiran yan. Amen. Ang sabi ko, kailangan masiran yan. Puntahan nyo at sabihin mo sa kanila, may unity ba kayo? Wala. Dapat may unity. Bakit? Jesus came and dwell among us to ensure our unity. Amen. Because if the church is one, the power of one is great. Amen. Amen. Pag may unity, bumubuhos ang blessing. Amen. Panginoon. Pag mayroong disunity, walang blessing na darating. That's right. Wala yan sa laki ng church. Amen. Malaki nga ang church mo, hindi naman kayo united. Wala rin. That's right. Maalala ko yung dati kong church, ang ganda ng pangalan eh. United Hills. Di ba? United. Pagdating mo sa loob, may kanya-kanyang kaharian. Anyway, praise the Lord, nabisita ko sila nung nakaraan. Ganda. Okay? At purihin ang Panginoon. Now, let's move on. We are in the series of renewing our mind. Pagkasabi mo sa katabi mo, magbago ka ng isip. Our focus is the position of the church. Ano bang position ng church? Now that God came and dwell among us, Emmanuel, God is with us, anong posisyon ng church? The church was positioned by God to prevail. Amen. Ano ang posisyon ng church? Manalo. Amen. Ano man laban pinagdadaanan ng church, mananalo siya. Amen. Tingin ka sa akin, ano man battle ang pinagdadaanan mo sa buhay mo, ang title mo, ang posisyon mo, mananalo. Amen. Okay? The church is God's implementing agency of His agenda here on earth. Amen. Kung si Napoles ay merong NGO, ang Diyos ay meron ding NGO sa mundong ito. Sino siya? Church. Amen. Kung mayroon mang gagawin ng Lord sa Pilipinas, ipapadaan niya sa church. Amen. Kasi ang church lang ang naniniwala sa Kanya. Amen. Mga politiko din naman naniniwala yan. Tama? Puro lang yan. Talino. Ito, kailangan gawin to. Ang church lang naniniwala sa Diyos. Kaya kung mayroong gagawin ng Diyos, ipapadaan sa church. Kung mayroong gagawin ng Lord dito sa papers, ipapadaan sa church. Amen. Gets natin? Amen. Now, pasok tayo sa pinakamatindi. Okay? The church have given the authority. Now, the truth that every believer should know. Ready na kayo? Amen. Because Emmanuel, God is with us, ano pa mangyayari? Ito ho, tandaan niyo po mabuti, medyo igising niyo yung mga sarili niyo. The devil can only defeat or deceive us if we will allow him. Amen. Ulitin ko ha. Pwede ka lang matalo, pwede ka lang madaya ng dyablo kung hahayaan mo siya. That's right. Because God is with us, it's up to you. Amen. Pag isabi mo sa katabi mo, it's up to you. It's up to you. If you will allow the devil to deceive you, if you will allow the devil to defeat you, it's up to you. That's right. Anong ibig sabihin? If you will not allow him, he can do nothing against you. Amen. Nilinawan ko ha? Nakuha mo na? Ito pa. If you will not believe in his lies, Amen. he can do nothing against you. That's right. Harapin kayo ng dyablo, wala ka na, mahina ka, wala kang kwenta. Ang demonyo na may sabi niya. Sa mata ng Diyos, ano sabi niya? You are the apple of my eyes. In the eyes of God, I will love you with an everlasting love. Praise God. Nagkakaano ba pa tayo rito mga kapatid? So, ibig sabihin, Emmanuel, God is with us. Ang ibig sabihin, we have the source of power, we have the source of strength, we have the source that can defeat, that can destroy the devil and his works. Amen. So ngayong umaga mga kapatid, pag ikaw ay mukhang talunan, kagagawan mo yan. That's right. Amen. Pero pag ikaw ay mukhang panalong-panalo, desisyon mo yan. Amen. Nakawa mo na? Amen. Before, nung wala tayo kay Lord, wala tayong magawa. Gusto man natin, Brother Boy, manalo, talo talaga tayo. Yes. Right. Kakano naman natin? Sabi natin,
lalabanan ko, mag-New Year resolution ako. Wala nangyari. Distraction na nangyayari. That's right. But this time, iba na. I have Jesus in me. I have the Lord in me. Ano mangyayari? Devil, ikaw na ngayon ang magsasubmit sa authority ko. Amen. Amen. Hindi pa yan. Wala pa yan. Icing of the cake pa lang. The devil is under the authority of our Lord Jesus Christ, which is our head. Galing mabuti. The secret of victory over the enemy. Allow the Lord Jesus Christ, the head of the church, to lead us and let us obey Him. Now, ito, papakita ko sa inyo. Okay? But if you believe in God, in His promises, you are strengthening your defense, your faith, and allowing the sword of the Spirit to cut off and destroy the works of the devil. Now, meron akong papakita sa inyo. At sabi mo sa Bible, makinig ha? Okay pa? Okay pa? Fresh pa? Amen. Okay, sabi sa Bible, Jesus is the head. Amen. And the church is the body. Ulitin ko, tandaan ha? Jesus is the head. And the church is the body. Klaro pa? Amen. Kaya pa? Ulitin ko ulit para magrema. Jesus is the head. And the church is the body. Ang sabi sa Bible, nung si Kristo'y nabuhay na mag-uli, ang sabi sa Bible, inilagay ng Diyos ang lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang paa, kasama ang dyablo. Amen. Nakuha? Ulitin ko ulit. Gusto kong tumalas ang inyong pangunawa. Jesus is the head, and the church is the body. Nung siya'y nabuhay na maguli sa mga patay, ang sabi ng Bible, inilagay ng Diyos Ama ang lahat ng bagay, kalakip ng demonyo, sa kailalim ng kanyang paa. Hallelujah. Praise God. Ito na revelation, para maintindihan natin. Jesus is the head, the church is the body. Saan ang paa? Sa body o sa ulo? Sa body. Nasa body. Amen. Therefore, inilagay sa ilalim ng paa natin ang demonyo, pati lahat ng mga bagay na nagpapahirap sa tao. Amen. Ang church talaga ay makapangyarihan. Sobrang makapangyarihan ng church. Amen. Jesus is the head, the church is the body. At ang sabi inilagay sa paa, wala namang paa yung ulo. Asan yung paa? Nasa katawan. Ibig sabihin, ang demonyo, lahat ng gawa ng dyablo, nasa ilalim ng paa natin. Amen. Pag alam ito ng church, anong sabihin natin? Hallelujah! Ang sarap maging Kristiyano. Amen. Ano nga tayo? Pag-isabi mo sa katabi mo, ang problema mo nasa ilalim lang ng paa mo. Okay? Nasa ilalim lang ng paa. Amen. Kaya malaking problema yan pag yung problema umakyat sa ulo mo. Pag hindi mo makontrol, luluwag tornilyo mo. Pero pag nasa paa lang, ang problema, tungtungan mo lang. The more na tumataas at lumalaki ang problema, the more na tumataas ka rin sa pananampalataya mo sa Lord. Ang problema na ngayon, ang nagtutulak sa iyo palapit sa Diyos. Amen. Hindi siya nagpapabagsak sa iyo. Kaya ang problema, dapat alam mo kung saan ilagay. Biblical perspective, ilagay mo sa ilalim ng paa mo para pag lumalaki, aangat ka. Pag ang problema, nilagay mo sa ulo ka, unahan mo ka. That's right. Amen. Gets? Amen. Kaya ba? Amen. Okay? Jesus is the head. The body is the church. At sa body, naroon ang feet. At ang sabi, everything was placed by the Father under His feet. Praise the Lord. Now, grabe ito. Purihin ng Diyos dito. Praise the Lord. Amen. Anong kailangan gawin mo ngayon? Ngayong alam mo na that God is with us. Praise God. If God is with us, Open against us. No one is huwag naman akong palungkotin ngayong umaga. Tibay-tibay ng aking God is with us. Umayos na kayo. If God is with us, No one can go against us. no one can go against us. Amen. Name it.
Sabihin mo na kung ano yan, cancer man yan, problema man yan, mabigat mo na pagsubok yan, matagal man yan, utang man yan, whatever. Amen. It can do no harm against you. Amen. For God is with you. Amen. Di ba may kanta tayo? Dumaan man ako sa apoy, dumaan man ako sa tubig, Hallelujah. for God is. With us. Thank you, Lord. Grabe itong Pasko na ito. Hallelujah. Ibang klase. Kaya sa 24, iba na ang gagawin nyo. Hindi nasa ng hamon, nasa ng lechon, nasa yung ano, hindi na. Amen. Lord, you are with us. Amen. Sapat na, Panginoon. Pakiusap ko lang, please huwag kayong mangutang para may handa. Amen. Amen. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Yung iba nangungutang pa para may maihanda eh. Please wag. Ang dami hong ligo, ang daming corn beef dyan na pure. Ay. Okay, marami. Kasi ang usapan dito, kahit na talbos lang, ang Amen. kinain mo, naman dyan, mabubusog ka rin. Yung mga bata, mabuparehas naman, busog din ang bottom line eh. Amen. Amen. Please, wag po kayong mangutang para may panghanda. That's Kasi right. walang kinalaman niya. Amen. Jesus is the head, we are the body. Amen. And everything was placed under His feet. So everything was placed under the authority, under the power of the church. Saan? Sa paa. Amen. Ngayong alam na natin na tayo pala ay may authority. If God is with us, No one can be against us. Amen. Kaya ngayon ko naintindihan, brother, kung sinasabi ni Lord, upon this rock I will build my church, and even the gates of hell shall not prevail against it. Amen. Sa batong ito itatayo kong aking iglesia na kahit ang buong puwersa ng impyerno ay hindi ito kayang talunin. Amen. Kapatid naman, buong puwersa ng impyerno magsama-sama na sumagupa sa atin, hindi obra. Bakit? God is with us. Amen. Ang naiintindihan ko ng tao, ang sarap mabuhay. Amen. Hindi na ito pinag-uusapan magkano sweldo mo, hindi na pinag-uusapan. That's right. Hindi na pinag-uusapan dito kung sino kakampi mo, kanino ka nakasandal, kay Mayor ba, kay Yorme o kanino. Wala na yun! Amen. Kasi sa Diyos ka nakasandal. Amen. Hindi ka nakasandal sa Kanya, siya mismo nabubuhay sa loob ng buhay mo. Lord. Nagets mo na ito mga kawagan. Diyan na kailangan mong gawin! Sabi mo sa katabi mo, napaka-powerful pala natin, yun. Pero nakakalungkot, ganito, brother mo. Yung mayroong kang machine gun sa loob ng bahay mo. Tapos yung mga humahamon sa'yo, ang dala, mga kutsilyo lang. May machine gun ka sa loob ng bahay mo. Ang dala ng mga kalaban mo, kutsilyo lang at sabi, ano boy, labas ka dyan! May machine gun siya. Ang problema ni brother boy, hindi niya alam paano paputokin. Amen. Ang mga Kristiyano, napaka-makapangyarihan kaso hindi naturuan ng tama at hindi nasabi ang katotohanan. Kaya hindi alam kung paano tumayo laban kay Satanas. Amen. Kaya iyak lang iyak. Hindi ko makitang iyakin dito ha. Kasi walang dahilan para umiyak dito sa Ambassadors for Christ. Why? Inugulpi dapat ang demonyo. Amen. Amen. Ngayon ako church man, kita puro iyak. Problema na, hindi pa tapos tayo na naman bago. Tulungan mo kami, Panginoon. Tingin nga na sa akin, paano ba? Ano pang tulong ang gagawin ni Lord? Paano pa kayo tulungan ng Panginoon? Ibinigay na sa iyo ang lahat ng ammunition. Amen. Ano lang kailangan mong gawin? Satanas, hindi ka titigil. Ito, basuka. Kablum! Buhay ka pa, ha? Ito. Gagamitin mo lahat ng resources meron ka. Amen. At tsatsakin ko sa'yo, baka basuka pa lang ayaw na niya. Amen. May tao ba dito? Anong kailangan gawin? Ngayon alam mo na kung sino ka. Na ang demonyo pala nasa ilalim na ng paa mo. Anong kailangan mong gawin? Una, we need
to exercise our authority. Amen. Pakisabi mo sa katabi mo, gamitin mo. Exercise your authority. Paano? When you wake up in the morning, I am more than conqueror. Amen. Okay? Huwag ka na magpasindak. Sa tagal ko na naman sa paglilingkod sa Panginoon, ilang ulit na akong sinindak ni Satanas. Nung ginagawa tong bahay na to, ubos na. Wala na talaga eh. Di ba? Yung bubong inuutang ko na lang eh. Ang pangit naman, natuyo yung bahay ko, walang bubong. Eh, yung hiniraman ko pa ng bakal, hindi ko naman kakilala. Favor ng Lord. Amen. Praise the Pero Lord. nung pinahiram ako 67,000, hindi naman kami magkakilala. Okay pa eh. Ang pinakamasarap, pinaniningil na. Ang sabi sa akin, hindi naman tayo magkakilala, pero pinahiram kita, tapos hindi mo pa ako binayaran hanggang ngayon. Araw-araw yun ang sinasasak ng demonyo sa aking kaisipan. Ito namang pag-ibig na hiniraman ko, na minsan walang pag-ibig. True. Ang daming requirements! Kahit guhit, reject ka pa rin. Di ba pag may pag-ibig ka, kaguhit na lang, pagbibigyan mo na? That's right. Napakamarahas na pag-ibig na ito. Kaya kung ako po yung tanongin, huwag po kayo mamunta sa pag-ibig na yun. Dahil pag, naku, talagang marahas. Samantala yung mga nanloloko, mga ghost na nangihiram, nakahiram. Ako na tao, nakaharap mismo, may andito lahat. Hindi. By the grace of God, napuwersa din Lord. Nabayaran ko lahat. Ano ibig sabihin? The devil will keep on knocking at your mind. You are useless, you are nothing, lagot ka, marami ka problema, lagot ka. Use your authority. Exercise every day. Amen. Ang nawawa natin ito. Amen. Mga kapatid, kailangan gamitin na natin. God is with us. Amen. Gamitin na natin. Yung pamilya mo, mayroong mang problema sa loob, magulo man, madali lang. Use your authority. I bind all kinds of things na nanggugulo sa pamilya namin, and Amen. now I use my authority. I release peace. I release unity. I release joy in the name of Jesus. Amen. Use your authority. That's right. Ilang ulit akong tinakot ni Satanas. Ako naman, walang alam nga, di ko alam, takot naman ako. Nasubukan niyo ng matens? Amen. Lahat naman tayo natiten, di ba? Super. Nasubukan niyo ng matens? Anong feeling? Masaya ba? Masaya ba matens? Masaya ba matens? Sagot. Di mo alam, ano? Gusto mo mag-CR pa ba? Mag-CR pa ito? O, di ko malaman eh. Pagdating mo sa CR, parang wala naman. Ano ba ito? Di mo malaman eh. Tama? Nasubukan niyo ng may stress? Ako na-stress ho. Matindi talaga yung stress na inabot ko. Pagharap ko sa salamin, sabi ko, 70 na ba ako? Ang tindi! Nagkasakit ka pa eh! Use your authority. Come against those threats in life. Amen. Ano ba mga threats ng demonyo ngayon? Sige nga. Sino rito tinithreaten sa pera? Tinithreaten ka ba? Sino rito tinithreaten yung health mo? Maraming threats sa buhay. Use your authority. Amen. Emmanuel, Emmanuel, God is with me. No! Ang sarap paglabas mo rito. Para kang nag-orumintado eh. Come on, Satanas, halika rito. Come on! Hindi yung, naku Satanas, wag nawa, I rebuke you. Hindi. Si Satanas na iimbitahan natin. Halika! Halika rito. May tao rito. Amen. Hindi ka natakot. Ikaw na ngayon na nananakot. Matagal na tayong tinatakot, tayo naman ngayon. Amen. Pangalawa, remember this. Declare. Declaration, declaration, declaration.
Amen. Sabi ni Lord, if you will say to this mountain, Amen. move and be cast into the sea, it will obey you. That's right. Oh, hallelujah. Therefore, go and make disciples. At sabi dito, if you will say to this mountain, move and be cast into the sea, it will obey you. Hallelujah. Hallelujah. Gets? Anong kailangan mong gawin, Brother Bayona? Exercise your authority. Gamitin mo. Mga sakit-sakit sa tuhod. Ano naman kayo? Hindi. Matanda na talaga ako. Kasama ito sa pagtanda. Sino may sabi? Nabasa niyo ba si Moses? Ilan taon si Moses? 80. Sino nito 80 na? Nabasa niyo ba sinabi? At isang araw, nagising si Moses at ang sabi niya, Aaron, di mo na ako makalis. Bakit? May arthritis ako, Aaron. Si Abraham, ilang taon? 120. Anong sabi? At isang araw, gumising si Abraham at ang sabi, Nako, para ng luya ang aking kamay. Bakit? Namaga ang arthritis ko. Wala! Amen. But because tinanggap natin, anong sabi? Ganun talaga pag tumatanda ka, magkakaroon marami ng mga sakit. Siyempre, kumbaga parang sasakyan. Gumawa ka pa ng ilustrasyon eh! Di ba, Brother Boy, ang sasakyan pag tumatagal, di ba? Minina yung mga bolt joint, minina yung mga shock, ganun talaga. Ganun din ang katawan ng tao. Yan ang paniniwala mo, di mangyari sa'yo. Sa akin, iba, habang tumatanda ka, habang nagkakaedad ka, bumabata ka, lumalakas ka. Amen. Amen. Kaya pag tinanggap mo yon, tuwitingin mo sa salamin, wow. Shocking. Pero, pansinin mo, nakangiti ka palagi, iba yung itsura na nakangiti, di ba? Amen. Pag palagi nakangiti, kasi happy ka, enjoy mo yung life mo eh. Amen. Declare! If you will say to this mountain, move and be cast into the sea, it will obey you. Amen. Ano po ang susi, mga kapatid? Declaration! Mag-declare ka palagi! Amen. 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 Bakit? May sisingin ba siya pag sinasabi mo, Lord, magkakasalong kami ng sariling bahay? Amen. Declaration mo yun eh. Amen. Meron ba siya, oy, dire, sinabi mo yan ha, 100. Wala naman magsisingin sa'yo. Tama? Amen. Di ba tayo nangarap lang? Amen. Sabi niya, brother, magkaroon kami bahay dito. Eh ako talaga matindi, wala akong kaisip-isip. Pero sabi ko, magkakaroon. Declare every day. Lord, yayaman kami. Bakit? May maniningil ba sa'yo pag sinabing yayaman ka? Wala. Wala eh. Libre mag-declare. Now, alam mo na, Emmanuel, God is with me. Whatever you declare, God will fulfill. Amen. Praise the Lord. Declaration. Pero ay mo mountain, brother boy, bundok. Amen. Bundok, napakalaki. Pero pag inutusan mo, aalis. Bakit? Hindi dahil sa'yo. Di siya takot sa'yo. Takot siya sa nakatira sa'yo. Amen. May tama ba rito? Amen. Hindi ko pa rin nakita yung saya sa mga mukha niya. Ang din na ito binitawa ni Lord. Ibang klase na ito. Di ba yung saya? Excited ako, Pastor. Tapusin mo na yung message kasi pag i-declare na ako, you can declare in your mind while I'm preaching to you. Amen. Amen. Praise the Lord. I want a house. Hallelujah. Lord, I want a house. Hallelujah. Ito naman, bunga lang ito ng declaration eh. Amen. Yung aking yung ref, siyang nalipat eh. Kung makapagsalita lang, nasabihin niya, amo, pwede ba? Kayo na lang lumipti, iwan mo na ako. Kasi hirap na siya. Ang sabi ko sa kanya, hayaan mo, pang siyang nalipat, atin na. Hallelujah. Dideclare ko, pang siyang amin na nga. Amen. Amen. Kasi naman, pakitaan niyo naman ako ng mangitin sa mga. Oh, it happened to me, it will happen to you. Ano nangyari sa akin, mangyayari sa inyo. Sigurado ko yan. Amen. Okay? Declaration. Faith and declaration. Go hand in hand.
The moment you declare, the next thing to do is to believe. Amen. Anong faith? Faith is being sure of what we hope for and being certain of what we do not see. Praise the Kaya Lord. sabi ni Rhea, magkakaroon kami ng bahay. So everyday, sinasabi niya na, JR, saan ang susi ng kwarto mo? Amen. Amen. Ha? Ano yun, Mama? Huwag kang kumontra. By faith ito. Ang sabi ko, Joshua, magkakaroon kayo sarili niyong kwarto. Kami rin ni Mama mo, meron saling kwarto. Meron na ba? Wala pa yun! Diniklir ko, ang sabi ko, magkakabahay tayo. In the name of Jesus. Eh, mas malupit yung asawa ko. Wala nang ginawa pala tuwing gabi. Lord, bahay. Lord, bahay. Lord, bahay. Nangyari na! Amen. Ako pa minsan siguro nakakalimot, pero si Sister Cora, never yan. Lord, bahay. Lord, bahay. Kaya nung malipat kami nito, Lord, bahay. Nagkataroon na tayo. Amen. Faith, declaration, and faith must go hand in hand. Amen. You declare, then believe. Amen. Don't just stop in believing. Claim it, receive it. Amen. Because it is being sure of what we hope for and being certain of what we do not see. Hindi mo pa nakikita ang bahay mo, pero kiniklaim mo na. Amen. Amen. Nagets? Amen. Pastor, baka naman sobra naman yung pangangaral mo. God is with us. And if God is with us, nothing is impossible with God. Amen. Ano ba? Kaya ba? Okay? Declaration. Use your authority and then declare. Mama, mag-declare ka kasi. Magaling na ako. Magaling na. Malakas ang aking paa. Ay, Hindi mo na kailangan ng pangatlong paa. Ang tao na pag tumatanda, tatlong na paa. Tama? Amen. Naging tatlo na. At hindi makalakad pag wala yung isa. No! No! Si Jesus, hindi mo makita. Huwag na si Jesus kasi bata-bata pa. Si Moses, hindi mo makita eh. At isang araw, nag-leave si Moses. Wala tayo mamasa eh. Nag-leave si Moses. Bakit? Kasi sumakit ang arthritis niya. Ano na kayo? May nabasa ka? Wala! Hanggang kayo? Amen. Kasi nga, God is with Moses. Amen. Nagkakaroon tayo? Amen. Sino pa matatanda? Si Caleb, 85 years old na. 40 years old siya, nag-spy siya sa Canaan. Pero hinawakan niya ang pangako ng Diyos, siya'y sinasamahan ng Diyos. Ang sabi niya, Moses, hindi ko pa nakalimutan yung pangako sa atin ng Panginoon. Bawat apakan ng paa ko akin. Ngayon, 85 years old na ako, pero ang lakas ko, kasing lakas pa rin, katulad nung ako'y 40. Praise the Lord. Bakit? God is with him. Amen. Andiyan ba kayo? Amen. Ang sarap yung 85 ka na, pero 40 pa rin ang lakas mo. Amen. Yung mas matindi kayo, kasi mas nauna kayo, mga 20s pa lang kayo iba. Hindi 20s, kahit 60 ka na, 20s pa rin ang lakas mo. Pwede mangyari, pwede, because God is with us. Amen. Kala mo, kailangan nang sabihin ng mga tao rito, ito yung sinasabi ng Bible, at this is biblical, and this is true. Amen. Kaya pa? Amen. Use your authority, then declare every day. Eh kung meron ka na ng makakayahan, hindi, magkaroon ako ng sarili kong kumpanya. Praise the Lord. Amen. Amen. May, sige naman yan, masyado. Taas naman yan. Eh, ayaw mo, hindi yan sa'yo. Basta ako iba. Itong declaration ko, itong paniniwala ko, binigyan mo ang kakayahan ng Diyos. Ang gagawin ko ito. Amen. Amen. May tao rito. Amen. Hindi. Hindi tayo. Ba't hindi ka mag-declare na magkaroon sa sariling kumpanya ang anak mo? Siya ang boss. Para uwi siya sa Pilipinas, may sarili kayong kumpanya. Kaya ni Carby? Sobrang kaya. Talino siya eh. Amen. Tama na yung mamasukan. We are called to be managers. Amen. We are called to be owners. Mag-declare kayong dalawa every day. Lord, magkaroon si Alvin ng sariling kumpanya. Siya ang manager, siya presidente. So, mayari. Kaming mga nanay niya, tatay niya, mga vice presidente. Siyempre, ano mangyayari? Magkaroon kayo sarili. Amen. Uwi si Alvin, magkasama kayo.
Sarili niyong kumpanya, makakatulong pa kayo sa iba. Amen. Lawak-lawakan niya na may mga utak niya. Mamasukan na naman ako. Magkano ako dito. Tama naman masukan. Hindi tayo ginawa para mamasukan. Magtayo ka sa sarili mo kumpanya. Amen. 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 Mayroon kang wisdom. At mayroon kang Diyos kasama mo. Magtayo ka. Amen. Pero hindi niyo pa kakayanin to ngayon. Bakit? Nakita ko mga pangarap niyo. Ganito po lang. Hindi yung pangkumpanya. Panya lang yung panya. Kailangan, Malawak. lawakan mo. Nung nilawakan ko ang pangarap ko, sabi ko, hindi ko kayang humarap sa mga mabibigat ng mga tao, mga general, mga ano. Ang hirap humarap dyan. Mga ano yan, mga pilosopo yan. Hindi, sinabi ko, sino ba itong mga to? Ang Diyos kasama ko. Ngayon, pagkausap ko general, yes, pastor. Kausap ko senador, yes, pastor. Amen. Praise the Lord. Babaw down. Sa akin, hindi. Wala naman ako, di nga ako kilalain. Sino? Dahil meron akong Diyos sa akin. Amen. Hindi ko nagsalita pa sa ibang iba. Talagang blessed na blessed kami. Kay Lord June. Amen. Amen. Naunawaan niyo ba? Amen. Mag-iba kasi kayo. Hindi lang yun, kailan kaya magkaroon si RD na matagal pa yun. Years pa. Naku, nabis natin ako natin. Di mag-pray kayo ng kumpanya nyo sarili. Amen. That's right. Tama? Kaya nyo ba? Kaya nyo ba? Sobrang kaya sa dami ng karanasan yan. Amen. Pag-isabi nga sa tabi mo, huwag ka mong kamay. Huwag ka lang makontento. Huwag ka lang mamasukan. Tayo ka sarili mong kumpanya. Dahil ikaw ang boss, walang uutos sa'yo. Hawak mo oras mo. Nagets? Pag hawak mo oras mo, kahit saan mo gusto pumunta, maglingkod ka sa Diyos, iyon! Amen. Andiyan pa kayo? Amen. Kayo rito, mayroong mga professionals dito. O mag-graduate kayo, di magbuo kayo ng korporasyon. Amen. Amen yun. Amen. Presidente si Johnny. Ay, si JR. Yan, sa korporasyon na. Anong papasukin yung ano? Business. Hindi mo nagbibiro. Pag gagawin nyo to, sabi ni JR, pasukin natin ito. Mag-repair tayo na dito. Di gawin nyo. That's right. Kung contractor silver, kompleto na nga eh. Wow. Praise the Lord. Yayaman kasi dapat tayo eh. Ang problema, di tayo yayaman. Bakit? Ang hihina na ang pangarap mo dito na mo. Mamamasukan na ako. Namasukan ka na 10 years na, wala pa rin nangyari. Amen. Mamasukan na ako. Bahala ka, pumasok ka ng pumasok. Lamang piligil sa'yo. Pero kung gusto mo ng malawak na pangarap, gusto mo ng pag-asensyo na malawak, kompleto na! May magmamanis na ng office, andyan si Joshua. Amen. Pagkalagyan si Janjan ng kanyang civil engineering, hindi, meron na rin kayong ano. Si Janjan mag-design, si Elmer ang magtatayo. Praise the Lord. Pupurma na ni brother. Kompleto nga tayo eh. Andito naman si Neris at si Eliza para sa purchasing, sa marketing. Praise the Lord. We can do this. Why? Because God is with us. Amen. Amen. Alam niyo, pag maintindihan ako po yan nalangin po, kagabi pa, sabi ko, Lord, sana pag narinig nila ito, papasok sa puso nila, talagang yuyugyugin ang kanilang mga puso at sasabihin, mayroong pag-asa, napakalaki. Amen. Declare your victory! Amen. Declare your healing! Declare your prosperity! Declare the fulfillment of your dreams! In the name Yes. of Jesus, believe and you shall receive it! Yes, Lord. Have you asked? Amen. But why is it that you don't receive? Because you have little faith. Amen. Increase your faith. Di mo pa nakikita yung bahay mo, pero nadidesign mo na sa utak mo. You can imagine it. God has given us the gift of imagination. Amen. Amen. I-design mo na. And then, work for it. Amen. 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 Nandiyan kayo? Amen. Huwag ho. Tama na ho. Yung bang masyadong
Ito lang ako. Pastor, di bali mahirap sa lupa. Pagdating naman sa langit, mayaman. Mali. Yes, Right. yes. All truth are parallel. Amen. If you are blessed in heaven, then it should be manifested on earth. Amen. Amen. Di pwedeng mayaman ka sa langit, anak ka ng Diyos, nagdidildil ka ng asin sa lupa. That's right. Ulam mo, asin. Tapos sasabihin mo, mayaman ang tatay ko. Hindi papayag si Lord ng ganyan. Right. Amen. Amen. Hindi ba't napakasarap? Lahat tayo rito pag uwi. Brother Boy, saan kayo sasabay? Kay Janice, sa akin. Wow, praise the Lord. Kanya ba? Sabay. Amen. Kaya ni Oliver, ako na mag-ano. Picture, brother. Di ba ang ganda? Amen. Sabi ni Larissa, sa akin na. Hindi, sa akin na. Hindi ako na, ba't tumutubig tayo? Di ba ang ganda, di ba? Amen. Amen. God is with us. Amen. But if, sabi ni Maricha, ako na lang, kasi nag-agawan. Ikaw pa siya, may hammer ako, ha? May tama ba rito? This is our inheritance in Christ Jesus. Amen. This is who we are. It's true. And the devil is trying to divert our real status. Why? Because the devil wants us to see ourselves poor. Yan ang gusto ni Satanas. Mahirap ka, di mo kaya yan, hanggang dyan ka lang. Sino may sabi sa iyo? God is with us. Amen. Declare your victory. Declare your healing. Declare the fulfillment of your dreams. Believe and you shall receive. Hallelujah. Oh, hallelujah. Mga kapatid, gusto ko lang sabihin sa atin ngayong umaga. Ang meaning ng Pasko ay ang pagparito ng manunubos at pagparito ng ating tagumpay. Amen. Jesus came. Tingin mo. Ang sabi sa Bible, God made you rich. He became poor to make you rich. Amen. Tingin sa akin. Kasi alam ko, brother boy, maganda eh. May Kristo na. May kwarta pa. Correct. Amen. Ang iba, Kristo lang. Maganda rin. Pero maapektuhan ang Kristo mo pag kumakalam ang tikmora mo. True. It's true. Tama? Yung bang pag-uwi, bakit? Magsaing ka na. Anong isasaing? Yung lagayan? Apektado eh! Nagpupuri ka! Nagpupuri ka! With all my heart, grok, grok, grok. Diba? Saan siya mapapuri? Ang ganito. With all my heart, I will love you. Apektado, Brad! Amen. Pero hindi yung pagka-umaga, pagising mo, may hotdog, meron kang corned beef, meron kang fried egg, at meron kang juice. Wow. Kaya pagdating mo rito, with all my heart, I love you. Tama? Kapkado ka eh! Right. Sino na? Kahit bumiling pa nga kanina, nag-second verse pa, with all my heart. Sabi ko, mukhang marami na kain ha. Pero subukan mo pumunta na wala kang kain. Sige. With all my heart, I will love you. Ngayon iba na eh. With all my heart, I will bless you. With all my heart. Dagdagan pa ng tiyan mo. Gro, gro, gro. I will give. Gro, gro, gro. My all to you. Give my all ka talaga. Pero yung kargado ka, pagising mo sa umaga, ang rice mo, ifugaw rice mo. Wow. Praise the Lord. Sarap. Kaya pagdating mo rito, hallelujah, I'm ready to worship the Lord. Amen. With all my heart, I will love you. Bigay na bigay ka eh. Amen.
lagyan natin si Shirley sa unahan. Maganda yan. Okay? Nagkakunawaan ba tayo? Amen. Alam nyo, pinapakita lang ni Lord sa atin, yung Pasko huwag nating dungisan. Amen. Please, again, huwag kayong mangutang kung wala kayong panghanda. Amen. Bumili kayo ng tinapay, meron dyan sa isang grocery, buy one, take one. Tinuturuan ko kayo paano magtipid. Bakit? Gusto ko lang sabihin sa inyo, it's not the meaning of Christmas. Okay? So, tuloy niyo pa? Gusto niyo pa? Okay. Okay? Again, the devil can only deceive you and defeat you if you will allow him. What is the revelation? You are in control. Amen. If you want to be happy, then you can be happy. Amen. Amen. Laro, Neris? Gusto mo maging masaya? Pasto, mayroon akong problema eh. Marami ang babayaran. Huwag mong intindihin yan. Maging masaya ka. Amen. At walang pwede mag-stop sa'yo. Amen. He's mine. Di ba? Walang pwede mag-stop. Tingin sa akin. Nung tinanggap niyo ba si Jesus Christ, napigilan kayo ni Satanas? Ulitin ko, ang tanong, in English. On that day that you received Jesus Christ, did Satan he is able to stop you? No. Hindi kayo napigilan. Bakit? Nung tinanggap mo, napigilan ka? Nung tinanggap mo, napigilan ka? Hindi. Anong ibig sabihin? Kung ikaw talaga ay may gagawin para kay Lord, brother boy, wala pwedeng pumigil kahit si Satanas. Amen. Nung tinanggap mo si Lord, hindi mo lang napigilan. Bakit? Desisyon ko yan eh. So if I will make a decision that I will be happy, I will make a decision that I will be successful, then so be it. For God is with us. Amen. Pero, palapakan natin si Lord. Huwag mong hayaan na ikaw ay pipigilan lamang ng kasinungalingan ng Diablo. Wala, hanggang dyan ka lang. Wala, hanggang dyan ka lang. Ikaw hanggang dyan ka lang kasi impyerno destinasyon mo. Ako iba, ang destinasyon ko. Ang destinasyon ko, tagumpay. Amen. Okay ba kayo? Amen. This is who we are in Jesus. Emmanuel! Kaya minsan yung sabi natin, Emmanuel. Ano sabihin niyan, Emmanuel? God is with us. Hindi mo naintindihan. Tingin sa akin, ang Creator of heaven and earth ay tumira sa iyo. Ang source ng lahat ng bagay, ang source ng buhay, ang source ng healing, ang source ng lahat ng kailangan ng isang tao para siya maging matagumpay, nakatira sa iyo. Amen. Ano kailangan mo gawin? Exercise! Amen. Amen. Every day. Yung healing, in-exercise ko palagi. Sakit din ang tuhod ko minsan. Sabi ko, hindi pwede. Kabata-bata mo, masakit na ang tuhod mo. I come against you in the name of Jesus. Go! Sipa. Takit pa rin. In the name of Jesus. Go! Sipa. Nawala. Kunti. Sipa. Wala. Sipa. Wala. Sipa, sipa. Wala! Praise the Lord. Praise the Lord. Nagets? Hindi naman yung pagkano mo. Wala ka. Sipa. Kanan. Sipa. Wala. Sipa. Sipa, sipa. Wala! Ano ibig sabihin? I-practice mo kasi. Amen. Hindi yun. Hindi, yan talaga. Maintenance na to, maintenance. Ano ka? Daan? Kung daan na kami ni-maintain. Diba? Pag nag-maintenance ka na, habang buhay na yan, sino may sabi? Kinlay mo, mangyayari sa'yo. Tama. Ang sabihin mo, tigil ang maintenance. In the name of Jesus, I declare everything in my body, everything in my lahat ng aking mga internal organs ay magiging malakas. I command you in the name of Jesus, for God is with me. Now! Amen. Hindi yung, aalis ako. Asan yung pangatlong pa ako? Lakat ka na. No! Declare it. Lord, no more pain. Lord, no more sickness. Lord, no more. No to the works of the devil. Yes to the works of God. Amen. Now I declare. Declare palagi. Brother boy, declare. Subukan niyo pag-pray na yan. Lord, bigyan niyo po ng wisdom mga aming anak si Arvin na magtayo na lang siya ng sarili niyang kumpanya, magbuo siya ng team niya, at magtayo ng sarili ng kumpanya dito para magkasama-sama. Mahirap? Hindi.
Hindi po, so medyo malaking kailangan puhunan. Hindi nyo problema ang puhunan. Ang problema nyo lang, ang puhunan nyo pananampalataya. Amen. At the moment may pananampalataya ka, yun na, ay sapat. Amen. Gets? Amen. Amen. Okay? So if you will believe the promises of God, you are strengthening your defense, your faith, and allowing the sword of the Spirit to cut and destroy all the works of the enemy. We are more than conquerors in Christ Jesus. Amen? Amen. Ngayon, naintindihan nyo na. Bakit sinasabing more than conquerors? Kasi Emmanuel. Amen. Ano pa? Nothing can separate us from the love of God. Even the devil. He cannot do that. Amen. We are seated with Christ in the heavenly realms. Mantakin mo, katabi mo si Jesus. Pagkatabi mo si Jesus, para ka na rin ka-level niya. In a sense. Galawin mo yung katabi ni Pinoy. Tingnan lang natin kung ano mangyayari sa'yo. Pipitikin mo. Titiradorin mo yung katabi ni Pinoy. Sinasabi ko sa'yo, tapos na maliligay yung araw mo. Same thing with the devil. The devil is not trying to pull us down. Amen. Ano naman? He's trying his best to pull us down. But he cannot do that. Why? Takot siya sa katabi natin. Amen. 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 Ang sabi niya, alam ko na mangyayari sa akin. Pag ginalaw ko ito, tiyak magagalit yung boss. Amen. Amen. Kaya gagawin niya, yun na lang malalayo sa boss. Yun na lang ang aking titiradorin. Kaya stay close. Pakisabi mo sa katabi mo, stay close with Jesus. Kasi pag close ka kay Jesus, di ka pwedeng galawin. Amen. Okay? We have given power to the Lord Jesus Christ. The church of God is the one in control of the battle. Tingin sa akin, ikaw ang may control, Oliver, ng laban. Amen. Pag gusto mong manalo, napakadaling manalo. Pero pag gusto mong matalo, napakadali rin matalo. Amen. Pag sinasabi mo, I am in control, devil, I command you, go. Sickness, I command you, go. Bukol. Sino rito yung mayroong mga nararamdaman nyo, parang may mga bukol na sa mga katawan ninyo? Pag gusto kong pagpraktisan natin today. Kung meron kayong naramdaman, wala naman, I pray na wala, purihin ang Diyos. Ayoko mag-practice dito na may mga bukol. Pero kung meron, pagpapraktisan natin. Okay? Sino rito madalas may migraine? May migraine? Sige. Kapraktisan natin yan. Kasi kailangan dito sa church magsimula ang demonstration. Hindi ako pwedeng mag-demonstrate sa labas kung sa church hindi mo na mangyayari. Amen. Okay? Sino rito ang mayroong palaging nananakit, hirap pumihi? Meron ba? Hirap kayo humingi? Wala naman? Okay. Yung mayroong ano? Sige. Yung mayroong ano? Tawag dito? Yung mga babae, dysmenorrhea. Meron? Sige. Try natin yan mamaya. Yung bang ini-expect nyo na? Pag period nyo na? Hirap na naman kami. Bakit ganito? Tigil na yan. Andyan ba kayo? Amen. Sige, tandaan mo ko, ano yung mga tawagin natin mamaya. Pag-practice natin, God is with us. Amen. 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 The Lord. Okay? Okay ba yan? Amen. You are in control. Arthritis! Sige, arthritis. Ang natin arthritis. Tapos pag pinag-pray kayo, maniwala kayo. Amen. Iwanan nyo yung pangatlong paa nyo. Okay? Iwanan nyo na. Simula, sakit pa rin. Sipa-sipa lang. Ganda. Okay? So the church is in control of the battle. Amen. Ikaw may hawak ng control. Amen. Parang TV. Brother Boy, hawak mo ang control. Pag gusto ni Brother Boy ng Channel 2, pindutin mo lang. Pag gusto yung Channel 7, pipindutin lang. Gusto yung cable, pipindutin lang. Amen. Amen. Kapag sabi mong demonyo, baliktad! Baliktad ang Diablo. Demonyo, masaktan! Masaktan, demonyo. Amen. Demonyo, sipak mukha! Sipak mukha. Amen. Amen. Ang problema, yung remote, binigay mo kay Satanas. Kaya ano nangyari sa Satanas? Sakit ulo! Aray! Sakit dibdib! Aray! Sakit
Chakita, Chakichan, aray. Ikaw ang kinokontrol. Kunin mo remote sa kanya. Amen. Oras Amen. na para siya naman ang paglaruan mo. Ay. Demonyo, labas mata. Dapat paglaruan mo. Demonyo, untog, ulo. Yan. Control mo lang. That's right. We are the Praise the one Lord. in control. Why? Because God is with us. Amen. Hallelujah. The church is in control of the battle. We are positioned to prevail. That's right. Okay? Exercise your authority. Sila right, exercise your authority every day. Not just every morning. Throughout the day. Amen. Amen. Whatever things you encounter, declare kagad. Ano ito? Itong driver na to, mabilis magpatakbo. In the name of Jesus. Kumalma ka. Authority. Amen. Amen. Authority. Amen. Mahirap gawin ni JR. Paano ba ito gawin? Paano ba ito discard yan? I declare wisdom from God. Amen. Kung mga nag-aaral, ang hirap intindihin talaga ng English. Parang grabe. Split na ako ah. Ano ito? I declare wisdom from God to understand these things. Automatic ko yan. Amen. Amen. Ito, bigyan mo example. True to life story to. Pastor siya. Na-drive siya. Magpipreach siya sa isang church malayo. Nasira ang kanyang kotse. Juk. Di na naman daw. Kaya mayroon siya schedule. Binuksan niya yung hood. Walang kadamalang. May patingin-tingin pa eh. Hindi ko talaga alam eh. Tumingin pa eh. Nangusap ang Holy Spirit. Ask for wisdom from God. Father, Holy Spirit, I ask for wisdom how to fix this vehicle. Pagbukas ng mata niya, nakita niya may nakalaglag na wire. Kinabit niya, in-start niya, in-start. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Yan ba kaya? Ibig sabihin, pag hindi mo alam ang gagawin mo, huwag kang mataranta, huwag kang matakot, humingi ka kagad ng tulong sa Holy Spirit kung anong kailangan mo at nandyan siya palagi nakabang. Sobrang excited. Anong gagawin natin? Anong himala? Anong himala? Sige, andito na ako. Gawin na natin. Ano ba yan? Paano yan? Amen. Ikaw naman, hindi ko talaga alam. Huwag ka na kasi magmagaling. Pag hindi mo alam, hindi ko po alam. Tulungan niyo pa ako. Ibibigay niyo. Amen. Kaya ba? Amen. Church, this is who we are. Declare your victory, declare your healing, declare everything. Amen. You are in control, for God is with us. Tumayo pa tayong